Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Ang aking turning point, one time, sometimes in the year 2000, yung nanira ako ng mga imahin sa mga santo. And our usual practice, Father, is unahin namin pagsira ang mga imahin sa mga santo, pinakalas namin sirain ang imahin ni Mama Mary. Kasi sa doktrina namin, grabe ang kapangyarihan sa demonyo na nandyan kay Mama Mary. So Mama Mary will be the last one to be demolished. Magsigawan kami in the name of Jesus habang mamartilyuhin namin ang mga imahin. Yung nakatitig na ako kay Mama Mary, mga brothers and sisters, tiningnan ko na ang ating mahal na Birhen Maria, brothers and sisters, nakahawak sa martilyo, I heard a voice na nagsabi, "Why you hate the image of my mother?" Napahinto ako at hindi ko natuloy ang pagmartilyo, bakit bigla yung pumasok sa aking isip ang mensahe? I-renew ko ang mensahe, in Jesus' name, laya Satanas. Bakit hindi ipademolish itong idolatry? Pero para akong kinabahan, hindi ko tinuloy ang pagmartilyo. Sabi ng aking elder, tapusin mo na si Maria. Sabi ko, wag mo akong utusan na, I am the pastor. Baka itiwalag ko kayo. Sinabihan ko kasi nakabahan ako sa biglang pumasok na mensahe. Why you hate the image of my mother? Sabi ko, uwi lang tayo, balikan ko na to si Maria. Maria lang ang tawag namin. Next week, balikan ko to. Sabi ng isang diakono, bakit balikan pa? Marami pa tayong i-demolish. Demolishin mo na yan. Din kami, mahilig kami sa tiwalag. Huwag mo akong turuan ha, I am your pastor, baka itiwalag ko kayo. So, medyo na pinakita kong magaling ako, pero kinabahan naman ako. When I return home, pinilit ko sa aking sarili na ang mensaheng yon ay galing kang Satanas. It was the voice of Satan who tried to prevent me to demolish the idolatry. But until I realized, kung kay Satanas ito, boses ito ni Satanas, paano magiging kay Satanas? Bumalik naman ang mensahe nagsabi, bakit may inay ba si Satanas? So napag-isip ko, sino kaya ang gawin kong inay ni Satanas? So kung walang inay si Satanas, hindi ito mag-fitting, hindi ito mensahe ni Satanas. Hanggat sa aking pagninilay, lalo na pag ako na lang mag-isa sa kwarto, ang busis pabalik-balik, continue to re-echo and re-echo, why you hate the image of my mother. Until after 3 years of struggle, I surrendered to the Lord that voice I heard is not the voice of Satan, but the voice of our Lord Jesus Christ. When I surrender myself and stopped insisting that it was the message of Satan and accepted that it was the message of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit moved in my heart to study the history of the Catholic Church. Doon na. Binasa ko na yung mga history galing sa panahon sa mga apostolis hanggang ngayon. At doon ko nakita na ang simbahang nandoon sa kanilang panahon, hindi born again, hindi Sabadista, kundi Iglesia Katolika, ang simbahang nandoon sa panahon ng mga apostolis. So, habang doon ako sa kwarto, walang mga Katoliko makalapit sa akin, mga brothers and sisters, kasi I like debate. Debate kaagad. So, iniwasan ako sa mga Katoliko. Kasi ang mga Katoliko, mga peacemaker, hindi troublemaker. Tingnan ninyo ang mga mukha namin, puro debate. Saan sa Biblia mababasa? Maganon-ganon kami, di ba? Troublemaker kasi kami. Pag hindi mababasa sa Biblia, mali yan. Ganon kami kaagad. Ang batayan sa katotohanan, pag nababasa sa Biblia, yun ang totoo. Bigyan pa namin ng gesture, di ba? Pag wala sa Biblia, mali yan. Sabi ko, Lord, paano ko to sagutin ang mga pastor during sa aming dialogue? Pag wala sa Biblia, hindi yan totoo. Binigyan ako ng wisdom sa Panginoon. Pastor, bakit? Sabi mo, kung wala sa Biblia, hindi totoo. O anong objection mo?
Kaya nga ang apelido mo hindi nakasulat sa Biblia. Paano ka nakumbinsi na totoo yung apelido mo? So, the Lord will give us wisdom. Amen? Kaya sabi ng Matthew chapter 10, na kung nandoon na kayo sa mga hukuman, do not worry what to say, because the Holy Spirit will give you the word what to say. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kayong matakot. Pag nandyan na kayo sa harapan, kung tatanungin na yung katolikong pananampalataya, kasi sa mga oras na yon, ang Espiritu Santo ang magbigay sa iyo ng anong isasabi mo. Kaya, kung ang argumento na pag wala sa Biblia, hindi totoo, ang problema ngayon, ang apelido mo wala rin sa Biblia. I-explain mo nga sa akin, Pastor, paano ka nakumbinsi na totoo yung apelido mo kasi hindi nakasulat sa Biblia eh. So siya na ngayon ang nagka-problema. So, yung busis na yon, until I accepted na it was the voice of Jesus. So I go deeper in studying the history. Kaya I'm sharing to you the beauty of the history. The Catholic Church always refers to what happened in the history. Paano ang simbahang Katolika nakapagpatuloy sa kanyang paglalakbay kahit na sa daming mga taong gustong pabagsakin ang simbahang ito. Ginawa namin ang lahat ng mga pamamaraan para pabagsakin ang telebisyon, ang ating ngayong technology, mga TikTok. Doon kami papasok para sirain ang simbahang Katoliko, pero hanggang ngayon nakatayo pa rin ang simbahang Katoliko. Bakit? Kasi sabi ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi niya, and so I say to you that you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not overcome against it. And I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Kahit ang pintuan sa kamatayan, hindi makapapanaig sa simbahang ito. So ayan po mga ka-Qers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.